Nagkaroon ng bilateral meeting sa pagitan ni US President Joe Biden at Chinese President Xi Jinping. At kabilang sa mga napag-usapan ang mga aktibidad ng China sa East China at South China Sea at pagkakaroon ng komunikasyon ng mga militar ng dalawang bansa para maiwasan ang anumang insidente. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Iba't ibang issue sa Asia-Pacific region ang tinalakay ni US President Joe Biden at Chinese President Xi Jinping sa kanilang pulong kaugnay ng Asia-Pacific Economic Cooperation Summit sa Amerika. Ayon kay US National Security Council Senior Director for China and Taiwan Affairs, Sarah Baran, tumagal ng 4 na oras ang bilateral meeting ng dalawa. Kabilang sa napag-usapan ng aktibidad ng China sa East China Sea at maging sa South China Sea na itinuturing ng US na mapanganib at labag sa batas. Obviously, there are many areas where we disagree. We find that direct leader-to-leader diplomacy is critical for maintaining channels of communication and responsibly managing competition. There are also areas where we have overlapping interests, and we worked hard for this summit to ensure that we had a few key deliverables to announce. Binigyan din ni Biden ang pagpapanatili ng kapayapaan at stability sa Taiwan Strait at ang patuloy na pagsuporta ng US sa mga kaalyado nito tulad na lang ng Pilipinas. The President made clear that this focus on partners and allies in the region and globally has been absolutely critical to his foreign policy. Partners and allies often have concerns about China, and we do have close coordination and cooperation on those concerns. Nagkasundo ang dalawang bansa na magkaroon ng military communication na mahalaga para mabawasan ang military accidents na maaaring pag-ugatan ng mas malaking kaguluhan. We're going to remain focused on our commitment to this region. We think our future security and prosperity, and we'll continue to support work going forward. And of course, within that larger context, it's important that we also continue to manage our important relationship and competition with the People's Republic of China. Tinalakay din ang issue ng artificial intelligence at nagkasundo ang US at China sa bilateral talks para sa safety at posibleng panganib na dala nito. Ang pagkakaroon ng people-to-people ties na nagbunga sa pagkakaroon ng karagdagang direct flight sa pagitan ng dalawang bansa, transnational issues tulad ng health security at maging sa issue ng klima. Umaasa ang US na ang pag-uusap ay makakatulong sa pagkakaroon ng stability sa kanilang relasyon sa China. Rod Lagusad, para sa Bayan.